pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW International. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, isang oras po tayong magkakasama-sama. At siyempre po, hello! Magandang buhay sa ating mga kasamahan ng mga overseas Filipino workers sa 4 na sulok ng mundo. Siyempre po, ito po ang ating bantay at kasangga na may chapter kung saang-saang lugar. At di na po natin sila iisa-isahin dahil napakarami po nila. Pati na lang natin ang ating founder, Albert Guanzon. Hello sa'yo. Balik ka na. Sabi nga, uwi na. Okay. At ngayong araw na ito, maganda yung ating tatalakayin. Kayo pong mga followers and viewers, makinig po kayo sa inyong mga radio kung wala po kayong internet. Andito po kami sa DWDD 1134 kHz AM band ng inyong mga radio. Kayoan po ay nasa bukid, nasa kabundukan, basta po may radio kayo, mapapakinggan niyo po kami. At siyempre po, batiin muna po natin ating mga kasama sa ating station ng Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Likes, follow, and share po ng aming page. Ito po yung DWWD-AFP Radio. Thank you so much sa ating technical side, mga magigiting na sundalo, mga kalalakyan at kababaian ng ating pong mga technician. At syempre po ang ating mga bossing, hello po sa ating station manager at lahat-lahat po ng ating mga magigiting na sundalo dyan po sa Armed Forces. Syempre, ang ating pong mga OFW followers and viewers, ayan, stay tuned po sa ating programa. Yes, di na po natin papakahabain ang ating mga greetings. Alam ko marami nagpapa-shoutout, pero mamaya na po kayo babatiin ang ating kasama ngayon. Ito po ang ating papakilala ngayon ay ating partner sa matagal ng panahon. Nung nandito pa siya sa Pilipinas, talagang ito na po yung sobrang sasabihin natin, napakasipag at talagang hindi tumitigil hanggat hindi siya nagiging successful sa kanyang objective o goal para magkaroon po ng kita o livelihood. Hindi lang sa kanyang sarili at syempre sa ating mga kababayan. Nung araw kasi, panahon pa nung mga 2005 or something, ang uso nun, networking. Marami rin naman yumaman din at marami rin namang na-scam. Pero tayo po, sabi nga natin, akala ko doon nagtatapos. Nung pong medyo bumagsak po ang networking, kala natin, doon na magtatapos yun. Pero marami din pong akala nila networking, pero masasabi po natin, hindi po. Meron din po naman po mga networking na talagang magaganda. Pero ngayon po, hindi po yung networking ang ating tatalakayin. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito po yung tinatawag na sa resibo, ang savings ay sigurado. Wow! Naku, sa tunog pa lang, napakaganda na. Isipin mo, resibo. Magsha-shopping ka lang, meron ka ng savings. Paano kaya yon? At bukod doon, matutuwa ang BIR. Anyway, eto na po ang ating kaibigan mula po sa Amerika. Ayan. Nakarating tayo sa Amerika. Ngayon, marami rin po tayong followers and viewers dyan. At ngayon, madadagdagan pa. Dahil narito po si Brother Jun Sonyo ng BK Global Filipino USA. Hello, Brother Jun. Ay, kamusta po kayo? Magandang umaga ba, hapon dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pag kayo'y aking kasama dito sa ilang minutong programa ng DWDD. Yes. At alam niyo po talagang napakahalaga nitong programa nating Buhay OFW ngayon. Kasi kaya natin sinabing napakaganda ng buhay ngayon ng mga OFW. Kasi through social media, through internet, meron ka lang wifi, eto na.
magkakakita kayo, nagkakakwentuhan, nagmamarites, hindi na nako-homesick. At ito nga po ang naging daan para kami po ay muling magkita ni Brother Jun Sonyo na hindi mo kalain na nandyan lang pala sa tabi-tabi sa social media. At sabi nga siguro talagang ukol ito para sa ating mga OFW na gusto nang umuwi at gusto nang sa Pilipinas na lang at di na muling umalis. Dahil sabi nga, pakinggan natin itong sa resibo, savings ay sigurado. Okay, pero bago nakilalanin natin si Brother Jun, Brother Jun, medyo konting background lang ng iyong buhay mula sa simula. Mas simple lang, yung mga brief lang about you, no? Paano ka nakarating sa Amerika, matapos ng ating mga kung ano-anong business dito sa Pilipinas. Sige, go ahead. Oo nga, sis, kasi matagal na rin umalis ako dyan sa Pilipinas, year 2000. At very challenging kasi yung gusto nating makatulong sa mga tao ay it looks like frustrated dahil nga sa alam naman natin yung economic situation. Pero nung nagkaroon ako ng chances na makarating dito sa California with my family, with my wife, dito ko itinuloy yung ating pinagkakabalahan noon dyan sa Pilipinas. At silently, siyempre, buhay OFWs, ayan, lahat ng uri ng trabaho rito ay pinasok ko rin. Pero hindi pa rin maalis-alis sa akin yung ano natin, yung sinimulan. Imagine 1999 ang yung year na yan. At nakakatuwa kasi until now hindi tayo bumitaw, ano? At mula noong 2007, after 2 years or 3 years, yun na yun, tuloy-tuloy na yung mga development dito sa US. And of course, nakita ko yung opportunity na dito pala natin ma-build up yung mga gusto nating maganap dyan sa Pilipinas. Yes. And finally, ito na nga yun. So, lolo na rin ako ngayon. May 2 apo. But relax lang yung buhay at the whole family is nandito. And nakakagalaw tayo ng gusto para lang ma-fulfill itong ating programa. Yan yon. So, it's an ordinary life na magkaroon lang ng sapat na buhay, magaan lang. Kasi nga, nire-ready natin dito sa programa na gusto nating gawin. Ayan. Ayun. So, ayan, nakita nyo naman talagang pinagsikapan siya ni Brother Jun na marating ngayon yung kanyang, ito na yata yung katuparan ng sinimulang pangarap mula pa noon. Anyway, at napakaganda kasi nag-match sa ating programa dahil tayo po ay officer po tayo ng Bantay at Kasangga, no? Ng OFW International. Ibig sabihin, malawak ang matutulungan nitong programang ito ni Brother Jun. So siguro simulan na natin kung paano dito. Kasi sabi nga, sa resibo, savings ay sigurado. So parang ang gandang pakinggan niya, resibo lang pala. So paano nagsimula itong yung hindi to business masabi, anong tinatawag mo dito? Parang isang service or what? Yeah, isang advocacy sa savings. Ayun. So napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Hindi lang po mga overseas Filipino workers, siyempre lahat po ng pwedeng mag-join, may mamili, mag-shopping, lahat po kayo kasali dito. Ako number 1 din. Si shopping. So, tanong natin, paano mo na-discover itong, paano ka nagsimula sa advocacy mo na ito? Ano ang nag-udyok sa iyo? Kasi nung nandyan ako, sister, sa Pilipinas,
medyo malungkot kasi ang kalagayan ng mga Pilipino kasi according to the report ng Central Bank, 70% ng mga Pilipino ay walang savings. Mga panahon at siguro hanggang ngayon, ganun ang datos niyan. So meaning, napakahirap magka-build up ang mga Pilipino ng savings dahil yung ating mga natutuhan sa school, mga financial education, kahit yung Central Bank, sinasabi nila, at sila actually ang nagpo-promote about savings. So ang tinuturo ay kapag ikaw ay may income, salaries, magtabi ka, kumuha ka doon ng portion at yun ang iyong magiging savings. So halimbawa may income ka from your salary ng mga 10,000 pesos, sabi nila kumuha ka kahit 100 pesos para maging savings. So ang problema sa formulang yon, 10,000 ang iyong income, ang gastos mo naman ay 20,000. So mas mataas ang gastos kaysa sa income. So hindi talaga mangyayari na magkaroon ng savings, lalo ang mga mahihirap nating mga kababayan, dahil nga mas malaki ang gastos kaysa sa income. So inisip nating mabuti, paano kaya kung ang savings or impok ay hindi nanggagaling sa income, nanggagaling siya sa gastos. Yan yun. So, of course, everybody, alam natin lahat, gumagastos tayong lahat. So, magandang tingnan na doon pala nagsisimula yung savings. Doon sa gastos, hindi siya sa income. So, mula noon, dinevelop ko na yung konsepto na yon. Nakipag-usap ako dyan sa mga bankers, kahit dyan sa Central Bank. So talagang very attractive. Ang kanila lang sinasabi sa akin, i-provide ang facility, technology kung paano mangyari kasi napakalaking programa. No, na imagine magkakabuild ang isang tao ng savings galing sa gastos. Yan yung puntos noon. So, mula noon, tinutukan ko na yung mga technology. Grabe, mula nung bumalik ako dyan sa Pilipinas, 2008 onward, naglagay ako ng mga server dyan para lang doon sa proyekto na yon. Pero nakikita ko hindi pa rin siya uubra. No? Hanggang finally, yung 2 years ago, ay ito na nga, pumapasok na itong artificial intelligence sa ating mundo na ginagalawan. So doon natin na-develop ng gusto ang mga programs. So itong sa resibo, ang savings ay sigurado. Ito ay ginagamitan na natin ng AI, artificial intelligence, as a tool para mapabilis at mapaganda yung programa. At ang kagandahan nito, dahil ang gastos ng mga tao, na i-connect natin yung programa sa resibo. Yan ang dahilan bakit sa resibo ang savings ay sigurado. Ganun siya. So, ito yung pinaka-final touch ng plan na ang transaction o ang how to make it happen ay through resibo, through receipt. Ayun. Kasi lahat may resibo. Yan. So doon yung nagsimula. And nakakatuwa lang tingnan kasi sa tingin ko first time sa industriya nung artificial intelligence nowadays na yung technology ito ay mag-a-apply na mag-build ng savings at ito ay through a receipt management system. So ito yon. Kaya nakalagay sa kanya, sa resibo ang savings ay sigurado.
Yes. Yun. Pabor na pabor sa mga addict sa shopping. Oo. Di lang shopping kasi everyday yan ang ginagawa ng ating mga kababayan. Mapamahirap man o mayaman, talagang namimili, di ba? So, Correct, lahat ng correct. resibo yan, ha? Walang exemption. Right? Oo, correct. Oo. Okay. So, meron bang, So, Brother Jun, sandali, meron tayong nagtatanong, pati ba ang mga bills? actually, ang system, para masaklaw natin mamaya yung mga bills na yan, Mm-mm. ang nature or nature ng industry, ng negosyo, this is really a business, no? Mm-mm. Ang kanyang category sa industry is a spend management software. Isa software siya na minamanage niya yung iyong gastos. Uh, Yes. spend management software. Ito yung kategorya ng industry. At itong klaseng industriyan ito na nagmamanage ng gastos, kaya spend management system, personal financial management, napakalaking industriya ito sa Amerika. It's a billion-dollar industry, yung spend management. I think ay umabot ngayon ng mga around $1 billion industry. So kasi nga, ang concept, maturuan ang tao na i-manage yung kanyang gastos. Yes. Ito yun. Kaya spend management. So yung tinatanong natin, lahat ba ng mga bills natin? Yes, lahat ng klaseng gastos mo. Name it, parang ganon. So, school, mga sa kuryente, lahat dun pasok sa programa natin. Kasi spend management siya, spending management. Okay, meron So pa rin saklaw niya. tayong katanungan. Sabi mo nga lahat ng klase ng resibo, kailangan ba to na official receipt? Actually, yung system, dalawang program. Mm-mm. Ang una talaga niyang objective ay i-record mo yung iyong gastos, yung amount. Support lang yung resibo. So kung ang gastos mo ay may official receipt, that's favorable. Pero kung ang gastos mo naman ay walang resibo, okay pa rin. I-record mo lang yung amount ng gastos. Mako-consider siya. Mhm. So, kasi alam natin sa Pilipinas, sumakay ka lang ng tricycle, wala namang resibo yun eh, di ba? Yes. Mm-mm. Pero may gastos ka. Ayan. So yung pasahe mo sa tricycle, may apps, naka-apps kang gagamitin, and then yun lang yun. Ilagay mo yung amount kung magkano yung ginastos mo. Okay. So, bigyan muna po natin ng pagkakataon na maipaliwanag ng gusto ni Brother June. Mamaya na po tayo tatanggap ng mga tanong. Sige po, go ahead po para malinaw na malinaw. Yung resibo, bakit napunta sa resibo? Yun ang malaking katanungan. Pwede namang i-record ang gastos na walang involved ang resibo. So, yung resibo kasi ay isang malaking industriya o business sa Amerika yan, yung minamanage din yung resibo. Ang tanong, ano ang pakinabang, bakit anong value, anong business value sa resibo? Ano bang mayroon dyan? Ayun. Kasi yung resibo parang pakalat-kalat lang yan ng papel. Yes. Pasada, Tapon diba? lang. Wala lang, di ba? Ganun yun. Nakakatuwa nga, kung minsan pupunta ako sa supermarket, lalo rito mga Pilipino, pinapagmasdan ko sila paglabas nila doon sa counter, siyempre pagkatapos nilang kukunin yung product, magbabayad na sila doon sa counter. Tinitingnan ko yung mukha nila. So, in-expect mo masaya dapat mukha nila dahil marami silang pinamili. Pero kabaliktaran malungkot. Yung babayaran.
Sabi ko, nanay, bakit po malungkot? Eh kasi resibo na lang natira sa pera ko. Ubos na yung pera ko, pero resibo na lang yung natira. Kaya, parang ang resibo is an annoying paper. Parang hindi siya kanais-nais tingnan. Gano'n. Pero hindi natin alam, ang resibo pala ay mayroong value. Mhm. Mayroon pala siyang halaga. So number one, dito sa atin, mayroon siyang 4 actually na value yung resibo. Una, yung resibo ay tinatrack niya, minomonitor niya yung gastos mo. Mhm. Kapag inipon mo yung resibo mo at sinuma mo, makikita mo ngayon yung gastos kung magkano. Ganon. Mhm. Okay. So, yan yung resibo. Yan yung resibo, yung pakinabang niya. Okay. Dito sa Amerika, Mm-mm. napakahalaga na i-keep mo yung resibo. Kaya dito ang mga tao nasa basket, nasa sasakyan, lahat resibo, nakakalat. Mhm. Yan ang una nating objective. I-manage ang resibo at pipicturean lang yon para dadalhin sa e-file. Naka-electronic filing yung resibo. To monitor your gastos. Ang importante na ma-monitor ng tao yung gastos niya para huwag siyang maging overspending. Mhm. Kasi pag hindi mo talaga na-monitor ang gastos mo, gastos ka lang ng gastos, walang way na malaman mo kung ikaw ay overspending. At lumabas dito natin sa Amerika, Mm-mm. 64% ng mga Amerikano ay may sakit sila na impulsive buying. Mabuti may pambili. Ito yung basta nakakita, bili lang. No? Ang masama, yung impulsive buying, pagkatapos ng mabili, masama ang loob. Kasi kung minsan, hindi naman na kailangan yung product eh. Ba't nila nabili? Sakit pala yun. Oo. So, imagine, dito may mga tao sa Amerika, nakatambak lang sa garage nila yung hindi pa nabubuksan na nabibili sa online. Kasi nabili lang nila dahil nakita nila sa advertising. So, through this, itong monitoring mo ng expenses mo, kita-kita mo, pagka ubos na yung tinatawag na consumable budget, yung apps mo na gagamitin, mag-turn to red. Magre-red siya eh. Magsasabi siya, hey, wala ka ng pera. Yan. So, yan ang number one pakinabang ng resibo. Pangalawa, na pakinabang ng resibo, magagamit ito sa legal documents. Di ba kapag ikaw ay nagsauli ng produkto, hinahanapan ka ng resibo ng tindahan. Kapag may mga usapin sa financial, resibo ang nag-serve as a legal document. So napakahalaga ng resibo. So, ang isang importante sa resibo ay makakatulong tayo para mag-increase ang tax revenue ng gobyerno. Yes, yan ang talagang ikatutuwa. Oo. Kasi madalas dito sa Pilipinas ay ganyan. Namimili, hindi na kinukuha yung resibo. Kaya tuwan-tuwa yung mga businessman. So dahil sa resibo, kasi ang situation yan, di ba, yung mga negosyante, kailangan magbayad sila sa gobyerno out of their sales tax, yung sales ng kanilang produkto. Yes. So usually, kapag hindi sila nag-issue ng resibo na official, na registered sa BIR, walang matatrack ang BIR kung Yes. may bininta ba si tindahan or wala. Ayun.
Ayun, dun pinabase yun, yung babayaran nila. Oo, doon So, binabati. tuwang-tuwa sila pag di kayo nanghihingi ng resibo. Pero ngayon, Oo. dahil dito sa programang ito, sa advocacy na ito, na resibo mo, savings mo, ayan, kukolektahin mo na yan. Pabor yan sa BIR natin. Oo. Ay. So ngayon hindi tayo papayag. Mm-mm. Akin ay resibo ko. Kasi sa Oo. resibo, ang savings ay sigurado. Ganon. So, pag ang transaction ay galing sa resibo, sigurado yon matatrack, may i-extract ng BIR yung transaction na yon Yes. at sisingil na siya ng tamang buwis doon sa merchant. Mm. So, in-expect natin yon na tataas ang revenue yung Correct. ng government. Yan yung impact nito sa government natin. Ayun. Ang government ay mag-start na maging digital transaction siya. Kasi nag-participate ang mga tao. Kasi yung resibo, naging savings nila. Ganon yun. People are rewarded, doon sa paglikom ng resibo. Yun talaga ang isa nating gustong mangyari sa Pilipinas, na yung transaction maging digital siya. Sapagkat kung ang bansa natin, ang ating ecosystem ay hindi siya maging digital economy, mahihirapan tayo at maiiwanan tayo sa neighboring country. At alam naman natin na yun yung trend na ng development ngayon. So, itong ating simple na resibo ko, may meron ngang awit silang binuo yan I love resibo ko. So, yun yung mga ibang iyon na kahalagahan ng resibo. Tapos, ang resibo, isa pa, ay isang record yun para makaklaim ka ng tax credit. Halimbawa, nag-submit ka ng iyong expenses sa BIR o kaya dito sa IRS. Matatrack doon kung yung expenses mo is a business expense. At hinahanapan ka ng BIR ng resibo para maging legit yung iyong transaction. Doon nila ibabase kung makakuha ka ng deduction, discount, doon sa babayaran mong buwis sa gobyerno. So, nagsiserve siya as a tax credit records documents. So, yun yung mga value ng receipt na ating ginagawa. At, of course, itong maganda, the moment na pinicturan mo yung resibo at pinadala mo sa system, doon mag-start yung savings. Kasi magkaroon ng points. Point system siya. Bawat padala mo, halimbawa nagpadala ka ng 1,000 na nirecord mo yung resibo mo, ang amount niya is 1,000, mayroon ka doong 100 credit points. Ayun. So, ibig sabihin yung sinasabi mo na doon na talaga mag-function yung artificial intelligence sa system na yun. Doon, sa lugar na yun. Ayun. So, ang tanong ngayon, how? So, yung system na mag-ooperate dyan ay puro technology niya. Kasi ang gagawin mo lang mag-download ka lang ng apps, tapos may resibo ka, picturean mo lang siya, at i-enter yung amount ng resibo at ipadala sa e-file. Makikita mo may points ka right away doon na credit na points. Okay. Ganon siya kadali. Yung credit points, yun ang maganda. Kasi may technology tayo na AI doon kung paano yung credit points naging pera, naging savings. Ayun. So, ibig sabihin, wala kang pera na gagastos. Resibo lang ang kailangan. Resibo lang. Oo. Okay. Paano naman ma-avail yung apps na sinasabi mo? Mayroong dalawang klaseng apps, no? Yung una sa consumer.
ang tawag natin doon ay Receipt Owner Saver, ROS. Ito yung sa mga consumer side na libre talaga to, wala silang babayaran. Yun namang pangalawang apps, itong My Receipt, My Business, dalawa yon. Ito yung may bayad. Okay. Nakadesign ito sa mga business. Yung Kasi may nga, business, okay. yung may business. So, kasi nga, kailangan mong i-file at i-file yung iyong mga gastos. Ay may gastos tayo doon sa mga server, sa cloud, lahat noon. So, nagiging negosyo. Ganon siya. So, dalawa yung pattern nung sa resibo. Una, doon sa mga consumer lang. At pangalawa, doon sa business individual or company. So, nandun gumagalaw ang monetary system niya by subscribing. Yung sabi sinusubscribe nila yung apps. Yes. Oo. So, kasi tinutulungan ka ng apps i-monitor yung gastos mo. Gastos mo sa personal na financial management or business management. Okay. Ayun, Mayroong so may Mayroong choice siya. testimony may testimony rito yung isang may grocery or restaurant. Yes. Tuwan-tuwa siya. Kasi nakikita niya ngayon na yung kanyang ginastos para everyday, namomonitor niya kung magkano na yung nagastos niya sa restaurant niya. Ayun. At kitang-kita niya kung magkano yung kanyang income kinita doon sa araw na yon. So track ng system yung gastos mo kung ikaw ang negosyo, the spending mo the whole month at yung income mo. Para sa accounting, gano'n siya. Ayun. So, ibig sabihin, kaya siya masasabi nating maganda kasi kung ikaw naman ay isang consumer lang, doon ka na doon sa walang gagastos sa'yo. Kasi savings syempre, ka lang. savings ka. Syempre kung business ka naman, why not, no? Na mag-avail ka kasi isipin mo, nakakatulong ka na, ikaw pa, yung business mo pa, lalo pang lalago at mamomonitor. Yun ang pinakamaganda doon. Ang isang dahilan kung bakit pinokos natin ang financial management through monitoring the receipt. Kaya pala, kung pag-aralan natin, ang mga successful na mga business people, individual or corporation, nagsimula sila na pag-aralan yung financial management. Kailangan nilang matutuhan yon. Kaya itong ating receipt management is financial literacy ito, management. So, kaya pala tinuro sa ating mga school, sa mga university ito. Ito yung essential. Para maging successful ang isang tao, talagang sa tingin ko, hindi siya maging successful kung hindi siya marunong mag-manage ng financial. Oo. Di ba? Kasi maraming ganyan. So, ngayon, ang nakakatuwa sa Pilipino, ang katwiran ng Pilipino, wala naman akong imamanage wala akong kita. Ito na lang maganda. Tuturuan ka namin how to manage your maliit or malaking pera or sobrang laking pera. By doing that, kumikita ka pa. Ayun ang pinakamaganda doon. So hindi na siya mabigat yung pag-aralan yung halimbawa, ikaw ay nagtitinda ng goto or any small business dyan, o yung vendor sa palengke, kailangan i-exercise niya yon. Kasi nga, naalala ko sabi ito may report sa Central Bank 50% lang daw ng mga Pilipino ngayon ang may alam about financial management. Oo, correct. Grabe sabi ko, 50% ng Pilipino may tinatawag na financial literacy na knowledge.
Kaya ako malaking mission natin ito habang nag-aaral sila sa atin, kumikita. Yun ang idea doon. Mukhang, Oo. mukhang magiging interesado rin dito ang ating mga sundalo. Hindi lang yan. Oo. Marami pong nakikinig sa atin, mga magsasaka natin dyan, ano? Oo. Oh. So, either personal, financial management, or business, ito yung tinutukoy nito. And naniwala tayo na kapag dito nagsimula ang development ng Pilipinas sa economic, lahat matuto how to manage money, ay palagay ko may laban tayo. Ganon. Okay, ayan, ang ganda. So, matanong ko lang, Brother June, ito ba yung nagsisimula na? Going on na ba? Actually, mayroon kami ngayong demo dyan sa na-testing na namin ito last year for 6 months. Actually dyan sa Philippines, sa Kabangkalan, sa Negros. Mhm. And nakakatuwa kasi yung mga vendor sa palengke, mayroon kami doon na vendor sa palengke nagtitinda ng uling. Mhm. So, sabi niya, tuwa-tuwa siya na mamanage siya kung magkano yung sales ng uling niya everyday. Kasi nilalagay niya roon. So, I mean, tested siya. Then, ngayong palagay ko, ang full blast natin by January na. Kasi, yung parang demo farm natin sa Mindoro ngayon, nag-start kami sa isang barangay. Kasi ang target kasi nito sa pag-implement ay through household na, barangay household. Oo. Mayroon kaming nabuo dyan sa Mindoro. Ang pangalan ng project is Home Economics. So, naalala mo yung home economics natin noong high school. Oo nga, Diba? inalis na yun, napakahalaga nun ha. Daming natututunan doon. Ibalik ngayon. Oo. Oo. Pero digital na siya at ito na ang unang pag-aralan. Kaya nakakatawa ang subject ng home economics is financial intelligence, FI. Mhm. So sabi nila doon sa Mindoro, sa mga mangyan, yung mga tribo, kayang maintindihan ng mangyan ito. As long as marunong sila sa cellphone, ayun na yun. Pwede na. Kasi isang education, financial education, ito ang ginawa. Okay. Maraming matutuwa. Yan. Break time muna. Break time. And ang isang maganda kasi ito nga yung introduction natin doon sa paano na-build itong konsepto. Kasi ito ay na-develop during COVID-19. Ayun. Sabi nga natin, ito yung kahusayan ng mga Pilipino na makapag-create ng isang bagay sa kabila ng mga sitwasyon na gano'n. So, yung kumpanya natin na humahawak nito ngayon ay narito sa California, na-establish ito noong during the pandemic time. So kung ang mga kumpanya sa panahon na yon ay nagsasara, ang mga Pilipino nagbubukas. Yan. Tamang-tama So, talaga yan, ano? Dahil tamang-tama makakatulong na maigi sa ating ekonomiya. No? Matutuwa talaga yung ating Pangulo dyan. Pag talagang nag-bloom na yan. And I'm sure, talagang pag nag-start talaga, like what you said, January, no? Talagang magiging ano na siya talaga, yung launching na, no? Siguro, correct. makikilala na dyan yung BK Global. Actually, ang design niya, no, dito, ang konsepto niya, ito yung initiative program ng mga overseas Filipino, global Yes. Filipino. Para bang ang idea, teka muna, kaming mga taga-global Filipino, we need to create something for the Philippines. Yes. Yun yun. Baka So, ito marami yung nang ulo. umuwi niyan. Kaya nga sabi, uwi na. Uwi na, oo.
At itong program na to kasi, pag gumalaw to sa Philippines, ang number one, isa sa mag-absorb ng program is the American market mismo. Mm-mm. Dito mismo sa Amerika. Kasi sobrang kailangan ito ng US, itong platform na to, itong system na to. So kaya nga, para bang sa pakiramdam natin, tayong mga Pilipino na nakapag-create ng something difference doon sa mga existing, hanggang ano to super, wala pang gumagawa nito. Yes. Kaya nga, medyo timing tayong lahat. Ayan. Oo. Okay, talagang yung oras natin napakabilis. Siguro, baka meron ka na munang babatiin para bago ka samantala magpaalam, hihingan kita ng mensahe rin. Pero batiin mo muna yung mga gusto mong batiin sa ngayon. Ito yung pagkakataon mo. Kasi meron time part 2. Tiyak yan. Thank you at again sa time, binabati ko lang yung grupo natin sa BK, OFW Global, Filipino Global, si Chairman Albert, at yung grupo natin sa California Technological Care, ito yung sa technology side, at siyempre yung atin pong parang initial project dyan sa Philippines, ang Mina de Oro. Yes. Itong Mina de Oro is a organization sa Mindoro to. At yung lahat ngayon ng mga grupo or individual na nakikipag-alliance dito sa program natin, so binabati ko po kayong lahat. Ayan. At siyempre, hingan kita ng mensahe. Una muna sa ating mga modernong bayani, siyempre ang overseas Filipino workers, and of course, ang mga tunay na bayani, ang ating mga kasundaluhan. Go ahead. Opo, tayong mga OFWs, ako ay kabaro natin lahat. Parang isang breakthrough sa atin ito na makapag-develop tayo ng isang platform na ilalapat natin sa Pilipinas. So yung balik natin ngayon, yung ating mga nalalaman sa ibang bansa, yung ating mga inspiration kahit saan tayong sulok ng mundo, kahit maraming challenges, paghihirap, iba't ibang negative na balita, ang maganda rito, marami tayong naobserbahan, natutuhan, at ngayon yung panahon na ipunin natin yung mga knowledge na yon, information na yon, panahon na ito at i-apply natin para sa ating motherland, Yes. ang ating inang bayan. So tayo yung mag-develop at mag-implement nito sa every sulok ng barangay. Ito yon. Sa pangalan ng home economics. Yes. So ibalik natin yung spirit of home economics. The economy start from the home, from the house. At yung artificial intelligence is one of the tool na pwede natin gamitin doon. Pinakamaganda ngayon ang timing natin kasi ang mga technology na malalaki rito sa California, sa Amerika, kanilang tinitingnan ito kung paano itong artificial intelligence na ito mailapat doon sa grassroots levels. Tayo na yon ang nandoon. Kaya nga itong sa resibo, ang savings na sigurado talaga to papasok doon sa every house. Yes! At syempre, ang tabayanan niya ng ating mga followers and viewers sa 4 na sulok ng mundo. Ayan. Okay. Syempre, palakpakan na natin ang ating bro, Jun Sonyo. Ayan, maraming salamat sa time mo na maipabatid sa ating mga kababayan ang napakagandang pagkakakitaan sa pamamagitan lang ng iyong resibo. Wala na magtatapon ng resibo. Kaya humanda na po kayo mga negosyante na nanggugulang.
Ito na po ang inyong panahon para po kayo ay hinga ng resibo. Kasi kahit sa mga gasoline station, nagtatanong pa ang mga gasoline boy, kailangan nyo po resibo? Minsan sinasagot ko, syempre. Kasi siguro yun ang turo ng kanila, huwag nyo bigyan na sila ng resibo hanggat di humingi. Ayan. Kaya ito na po, makakatulong po tayo sa sambayanang Pilipino, hindi lang po sa sambayanan. Alam ko, pupunta na rin to sa ibang bansa. Kaya kailangan tayong Pinoy ang mauna rito, di ba, Brother June? Okay. Oo, Yes. Okay, ayan it's na a po. Filipino creation. And salamat din sa ating mga member of the Armed Forces of the Philippines. Alam ko, tayo ay makinabang sa pagpapaunlad ng ating bansa nito. Ayan. Palakpakan natin ating po mga bayani ng ating bayan. And of course, masasabi na rin natin bayani ang mga taong nasa likod ng resibo lang meron ka ng maiipon at meron ka ng magagastos ulit. Okay, thank you so much, Brother June. Sana po ay ito ang una tuling pagkikita natin dito sa on air ng DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawan Pilipino. Palakpakan muli natin at ayan na po, masamantala na po tayo magpapaalam. Thank you so much. Alam ko gabi na dyan. Good night sa'yo at sa iyong pamilya. Regards dyan. Thank you so much sa mga bantay at kasanggan na nakamonitor. Ito po si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasanggan ng OFW International. Good luck po. Salamat. Sige, Catherine. Thank you sa inyo lahat.